Now, yan po harap-harapan, research po na bayaran po ng mga American arms industry po ito mga to. At yung Raymond Powell na partner po ni Tariela, ay yung kanyang institusyon na tinatawag na Gordian Knot Center of Stanford University. A project po ng anong guess nyo? Project ng Office of Naval Research, yung intelligence arm po ng US Navy. Post po ni Danny Long kasi meron pong isang bagong jukebox scholar na pangalan ni Robin Michael Garcia. Nag-aral ng ilang taon sa China, tapos bumaliktad. Siyempre, malaking kinikita niya ngayon sa Lockheed Martin and General Dynamics, Raytheon, andyan po ang sinasabi po nitong political scientist ko na Robin Michael Garcia sa CNN Philippines to say that China is the Philippines' biggest threat. He is the founder of the WR Advisory Group. CSIS, ang bagong CIA po, is a client of the kanyang advisory group. CSIS is an American think tank funded by the arms industry, Lockheed Martin, and Raytheon. Ayan po. So nag-research po si Danny Long para ma-expose po itong jukebox scholar na si Robin Michael Garcia. Pilipinas, kasama na po dyan ang mga Javad Haydarian, mga Renato de Castro. Now, yan po harap-harapan, research po na bayaran po ng mga American arms industry po ito mga to. Bakit wala sa kanilang nagsasabi tulad ni Tariela na traidor itong mga to? Hindi lang Amerikano nagbabayad. So you can say that, university ang nagpondo, ganito, ganon. Pero ang war industry po, defense industry ng US ang nagbabayad dito sa mga to through CSIS. At yung Raymond Powell na partner po ni Tariela, we will expose it next week, yung kanyang institusyon na tinatawag na Gordian Knot Center of Stanford University. A project po ng anong guess nyo? Project ng Office of Naval Research, yung intelligence arm po ng US Navy. Ayan po, lantaran, harapan po. You can research it on the internet. You can see their links and their funding coming from the war industry. Bakit hindi to ang kinokondena ng malalaking media po natin as the traitors? Well, sa bagay, hindi nakakalimutan nila sa kasaysayan ang mga traitors po. Lahat po ay yung mga kakampi ng Amerikano, yung mga makabebe na siyang dumakip kay Emilio Aguinaldo sa Isabela. Kasama po ng mga American soldiers po nung hinuli si Aguinaldo. Mga makabebe ang tawag. Mga makapili, mga kakampi tulad ng Aquino Senior, yung lolo ba? O yung lolo po ni Noynoy Aquino, tatay ni Ninoy Aquino. Kakampi po, pagtatag po ng makapili po, yung mga yon. Lantaran naman ang koneksyon sa Amerikano ngayon. Ang media po natin ay isa sa malaking problema po natin. So thank you very much, Danny Long, sa research mo. And ako naman nag-research ngayon kaya na-discover ko yung Office of Naval Research na siyang talagang nagpo-project po nitong Gordian Knot Center ng Stanford University kung saan nakapwesto po ngayon si Raymond Powell, ex-US Air Force fighter pilot, colonel po, ex-colonel, na ngayon ay nandiyan po sa Gordian Knot Center na siyang nag-monitor ng mga operations po nila dito sa South China Sea. Siya po ang nag-uulat po na may blockade, mga ganyan. At siguro siya rin po ang nagko-coordinate. Siyempre, hindi natin masabi that we have first-hand knowledge. Pero tuwing lumalabas po siya, may American drone naman na nagbi-video ng mga nangyayari. And then yan naman po ang isusubo kay Tariela na ayaw po tanggapin o lunukin po ni spokesman ng PCG, Philippine Coast Guard na si, what's his name again? Balilo. I'm trying to remember. Bililio, no? Bililio.
Balilio, Balilo. Balilio, Balilio, Balilo, Balilo. Kaya pinalitan po yung lumikha ng West Philippine Sea spokesman na si Tariela na kick out sa PMA because of his cheating. Yan.